mahina po yan. So my short message, allow me to go straight to a very short teaching message. Try to be candid and very short para mahaba yung time natin sa anointing service. Ang prayer ko po, anong pwede ko may share? A life empowered by God's Spirit. At pag pinag-usapan po yung buhay na empowered by the Holy Spirit, I keep telling that the perfect model is always the Lord Jesus Christ. And in Luke chapter 4, beginning verse 18, He said, the Spirit of the Lord is upon me. I want you to see, notice, I would like you to notice how Jesus honored the Holy Spirit and acknowledged the Holy Spirit. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Jesus Christ po yan. Sinasabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed. And ang buong ministry ng Panginoon is about ang kanyang dependence sa Holy Spirit. And ito po, Acts 10:38, nilagay ko yung verse, sapagkat ang sumulat ay isang eyewitness ang nagsasalita. Ang nagsasalita po ng Acts 10:38 ay si Apostle Peter, na isa sa mga disciples. And nakasama niya si Jesus sa ministry, narinig niya yung teaching, nakita niya first-hand ang mga miracles, nakita niyang namatay si Jesus, nakita niyang nabuhay ang Panginoon. So eyewitness po siya. At sabi po niya, the Spirit, sabi niya, how God anointed Jesus. Pakisabi mo, how God anointed Jesus. Siya mismo sinasabi niya na bakit niya nagawa yung mga miracles, bakit there's so much power in the ministry of Jesus. And the secret is simple. How God anointed Jesus. He is anointed by the Holy Spirit. Nakalagay with power. Pakisabi po, and power. Madalas po sa Acts, laging ganun. You shall receive power when the Holy Spirit. Laging magkadikit yung power sa kayong Holy Spirit. Sa ministry ng Panginoong Yesus, describe ni John, sa Gospel of John, yung kanyang water baptism. Siya po yung witness din. Next slide. Nakita niya, then John gave this testimony. Si John the Baptist po yan. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. Paborito kong verse yan pag nagtuturo ako. Kasi ang ganda nung nasa dulo. Pwede ba New King James Version? Diyan kasi, and remained on him. Ayun, past tense. Remained. Walang tagpo sa Bible na ang Holy Spirit was lifted. O walang isang tagpo. Can we show that? John 1:32. Para lang yung kiniklaim ko ay masasabi mong hindi ko inimbento, totoo. Yan, remained on him or upon him. Tingin po kay Pastor. Sa record ng Bible, wala pong makikita kayo na ang Holy Spirit was grieved, was lifted, was quenched. The entire life of Jesus was so submitted to the Holy Spirit. At yun po yung pinakamaganda sa verse. Bumaba ang Holy Spirit at sa buong buhay niya, kaulayaw niyang Holy Spirit, hindi umalis hanggang sa siya'y namatay, hanggang siya'y muling nabuhay. So yun po napakaganda. Another verse about the Holy Spirit and Jesus is in Luke 3:21. Sabi niya, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too. Ito yung stilip ni Luke, yung kabila kay John. And he was praying, heaven was open. Topic natin yan nung nakaraang linggo yata, the other Sunday. The Holy Spirit descend on him on a bodily form like a dove. Pagkasabi po, like a dove. Ang Holy Spirit po, hindi dove, like a dove. Ibig sabihin, mga symbolism lang po yan. Minsan, apoy. Minsan, yung pagpapahin ng langis, Holy Spirit yun, oil. Mga type yun. Kumakatawan, naglasa larawan ng Holy Spirit. Dito, ang Holy Spirit ay type ng dove. Mamaya sa anointing of oil, yung pong langis na ipinapahid sa lumang tipan, wala naman pong magic yun. It is the faith of the people. Saka yung kapangyarihan po talaga, nagre-rest doon sa ating faith. Hindi po doon sa langis. Kaya kahit paliguan ko po kayo ng langis, wala akong bisa yon. Yun po is simply pakisabi po, point of contact. Pag pinahiran kayo ng langis, nilehans kayo ni pastor, yun ay pagpapakita lang, yun ay paraan lang, gesture yun para magkaroon kayo ng way
na matanggap at mai-release din niyo yung faith ninyo na matatanggap niyo ang anointing ng Holy Spirit sa araw na ito. So yun po yung ating topic for today. But as I have said, a life empowered by God's Spirit, a perfect example is the Lord Jesus Christ. Magsimula po ako sa ganitong kaisipan. May dalawang danger po sa buhay ng tao, buhay ng Kristiyano. Yung pong the danger of depending on the wrong source of power. Pwede po ang isang tao naglilingkod pero yung source ng kanyang power, hindi Holy Spirit. Pwede ba yung Pastor? Yes. Marami pong tao, ang source ng kanilang power, ang tawag po, pakisabi, arm of the flesh. Nananangan sa sariling kakayanan, sa sariling kalakasan. Pag sinabing arm of the flesh sa Bible, refers to relying on human strength and wisdom or abilities instead of trusting in God's power. Ako po, Pastor Joey, dami niyo, ano? How can I bless you? Wala po akong kakayanan. But I know the Holy Spirit can bless you and touch you. Somebody say amen. So sa buong linggo, nagpa-fasting, nag-aayuno yung mga manggagawa. Bago kayo dumating kanina, bawat silya, hinawakan, ipinag-pray. I believe, sa pamamagitan po noon, ang kapangyarihan ng Diyos pwedeng ma-release po sa inyong buhay eh. So ang tanging koneksyon kayo at ako ay ang Diyos. I need to pray and ask God to touch you and bless you. So, rest assured po, sa buong linggo na nag-aayuno po yung pastor nyo, ay pinananalangin po kayo. Sabi ko nga kay Pastor Presi, ganun kamahal ng pastor ang mga tao. Ayokong may isang taong mamiss ang oportunidad na sa araw na ito to be touched by the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ng isang awit, some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the Lord our God. Pangalawa, na pwedeng maging source ng tao sa paglilingkod, yung worldly wisdom. Sabi po, worldly wisdom. Worldly wisdom refers to ideas and strategies and knowledge that originate from secular or human-centered perspective rather than from God's revealed truth. Na ang pinanghahawakan, hindi lakas ng tao, hindi talinong galing sa Diyos, kundi yung kanyang talino. At dyan po, iba ang Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus po, bagamat amazing anak po siya ng Diyos, pero nag-submit siya kay John the Baptist para mabaptize sa tubig. At talaga hinintay niya yung Holy Spirit. He waited for the Holy Spirit, Marlon. Nakalagay pa sa Luke 3:21, nag-pre-pray siya. Can we prove? Nag-pre-pray siya. At nabuksan ang kalangitan. Are you listening? So the day that he was baptized in water, the heaven was open. And the Holy Spirit descended on Jesus. I pray that today, as we pray today, and as I pray for you today, pag nilay hands po kayo, bukas ang kalangitan, matatanggap din po niya yung anointing na kailangan nyo ngayong umaga. Pakipalakpakan natin po ang Holy Spirit. Let us see, before we start, the Word of God declares that everything we do should be done with the help of the Holy Spirit. Next slide. Yung po lang yung gusto natin bigyan ng diin. Gusto natin na lahat ng gagawin natin ay gabay ng Banal na Espiritu Santo. Si Jesus example. Magsimula na po tayo ng pag-aaral. A brief look back on the ministry of Jesus Christ. Dahil inanoint siya ng Holy Spirit, Pastor Joby, ano ang ebidensya? Balikan natin yung John 1:32. Ano po? Bumaba sa kanyang Holy Spirit. Tingnan natin John 1:32 bago tayo mag-expound. Dito, nakitang bumaba ang Holy Spirit. Pastor Joey, anong resulta nito sa buhay ni Jesus? Anong resulta nito? Paano na-empowered si Jesus? Number 1, na-empowered po ang kanyang teaching and preaching ministry. Pagkasabi po, teaching and preaching. Kaya sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Ayun. May tinatawag po na anointing to preach eh. Ang isang preacher na mag-rely sa kanyang kakayanan na walang anointing to preach, parang napakahirap po nun. Alam ko po na only the anointing of the Holy Spirit can empower me to touch you and to bless you. And Jesus said, because He has anointed me to preach. Anong resulta ng anointing? Nararamdaman ng tao eh.
Matthew 7:28 to 29, hindi po pwedeng lokohin ng mga tao. Maging during the time of Jesus, marami pong mga nagtuturo, Eskriba, Pariseo, but they can easily discern who is anointed and who is not. Are you listening? Alam nila yung kaibahan eh. Sabi ng crowd, they were amazed at his teaching. That is the anointing to teach. That what makes Jesus different. He is anointed to preach. Sabi ng mga tao, ang nagpapatotoo nito, tao hindi si Jesus. Yung mga nakikinig. But he taught as one who had authority. Ano yung authority na sinasabi? That is the anointing to preach. Habang nagtuturo ang Panginoon, daman-daman nila yung anointing to preach. Kaya isang tagpo, paborito ko yung John chapter 7:44, pinadadakip nila si Jesus. Eh yung mga dadakip, hindi po nadakip si Jesus kasi nakinig eh. Sa naunang mga talata, sabi nila, bakit di mo dinakip? Ang sabi ng mga dadakip, sabi niya, no man spake like this man. Yun po, isang tagpo lang ha. Nakinig lang sila kay Jesus. And it proves that He is truly anointed. So yung kanyang teaching and preaching ministry po, ay isang bagay na kamangha-mangha. So ito yung unang resulta ng anointing kay Jesus. His preaching and teaching ministry was anointed. Pangalawang aspeto, ayan, His healing ministry. Pagsabi po, healing ministry. Sinasabi ko nga po, pag nagtuturo ako ng healing ministry sa ating Bible school, to remove the healing ministry of Jesus dito sa Gospels ng Mark, Luke, and John, pag tinanggal niyo po yan, wala na pong kumpletong kwento ang accounts o ang Gospels. Sapagkat ang healing ay hindi bahagi lang ng ministry ni Jesus. Ang healing po ay malaking bahagi ng kanyang buhay. It was a major part of His overall ministry, so we cannot properly study the life and the ministry of Jesus without looking at the healing ministry of Jesus. At dinidescribe, balikan natin yung verse, supported Acts 10:38, how God anointed Jesus, who went about doing good, healing. Ayan ho. Ina-attribute ni Peter sa anointing ng Holy Spirit yung mga miracle na ginawa ng Panginoong Yesus. Even yung mga tao nagapos ng kaaway, tatlo po kasi yan eh. Pagkasabi po, oppression. Sa katawan pag oppression. May mga taong ang sakit ay dahil inoppress ng kaaway. Pagkasabi po, obsession. May mga taong ang sakit sa isip, emosyon. Kaya isang araw may nag-text sa akin, sabi niya, Pastor, umaatake yung aking anxiety. Umaatake yung aking takot. Iba-iba po ang atake ng kaaway. Pagkasabi po, possession. Pagka ang atake ng kaaway, possession, kumpleto, katawan, kaluluwa, spirito. Dito po nakalagay how Jesus anointed with the Holy Ghost and power who went about doing good, people who are oppressed by the devil. And believe me, so many people today are oppressed by the devil. Ang sakit at karamdaman nila, hindi matrace ng doktor, umiinom ng gamot, hindi alam. Sometimes, you cannot deny na mga sakit at karamdaman ng tao ay nanggaling sa kaaway. Kaya hanggat hindi nadidil, tingin po kay pastor, hindi nadidil yung spiritual na issue, hindi gumagaling yung tao. Kita niyo po yung paralytikong pumunta kay Jesus. Bago pinagaling, sabi na doon, pinatawad na yung kasalanan mo. Hindi naman siya nagpunta doon para mapatawad ng kasalanan eh. Nagpunta siya doon to be healed. Pero kailan lang kasunod ng kapatawaran, saka po yung healing, sabi ng Panginoon. Sige, tumindig ka, tumayo ka. Sometimes, pag na-deal na po yung spiritual issue, madali na po yung physical. Somebody say amen. Minsan, ang problema, spiritual eh. Magbigay po ako ng example ng healing ministry. Luke chapter 6 verse 19. Tingnan po yung mga tao. Alam nilang may healing anointing si Jesus eh. At dumadaloy doon sa laylayan ng damit.
Pagka hinawakan nila yung laydayan ng damit, ito po hindi invento, salita ng Diyos yan eh. And all people tried to touch him because power was coming from, pakisabi po, power was coming from healing them. Lahat po nang humawak eh. Kaya ang example natin, yung bleeding woman, sa Mark chapter 5, 25 to 34, she was suffering, bleeding po siya for almost 12 years. And she had spent all her money on what medical care was available. But sad to say, hindi po siya uminam. Hanggang one day, verse 27, narinig niya si Jesus. Tanong ko, ano kaya narinig niya about Jesus? I think narinig niya yung miracle ng Panginoon. Kaya siya nagkaroon ng faith. At sabi niya, pag nahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. I will be healed. And mali po yung gagawin niya. Sapagkat siya po ay una outcast, pangalawa, siya po ay marumi. Hindi po tamang makihalubilo siya sa mga tao. Lahat ng madidikit sa kanya, ang tawag po, madidefile. Sapagkat siya po ay unclean. Pero dahil desperate, ang taong desperado, lahat gagawin eh. Desperate po siya for a miracle. Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Sabi niya lang, basta hihipuin ko ang laylayan ng damit niya and I will be healed. And true enough, nakipagsiksikan siya at nahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Tumigil si Jesus, verse 30, sapagkat may anointing. Tingnan niyo po, balik mo sa 29, anak. Pakisabi po sa katabi mo, she felt. Naku, wala po akong kausap. She felt in her body. Tanong, ano yung naramdaman niya? Hindi naman big paper yun tumatalab, hindi ganun. She felt, may naramdaman siya. Pakisabi po, anointing to heal. Yun yung naramdaman niya. Sa ibang salin, virtue. At dumaloy, si Jesus mismo tumigil. Sabi ng verse 30, alam niyang may lumabas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Sabi niya, sino umipo sa akin? That's it. Kaya powerful po yung touch eh. We need to realize na isang paraan ng Diyos para i-release ang kapangyarihan niya when we touch people. Kaya naging popular yung 1963 song na He Touched Me sa mga crusade. Na pinapanood ko yung mga crusade dati ni Catherine Kuhlman, pinapanood ko yung mga crusade ni Pastor Benny Hinn. Laging kinakanta yung song na the joy that floods my soul. Yes, something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Kantahin natin yung verse. Since I've met this blessed Savior, sin is cleansed and made me whole. Oh, the anointing is touching the place, and I never cease to praise Him. The anointing is touching the atmosphere right now, and makitaas ko ang kanang kamay and sing along. He touched me. Oh, He touched me. Release your faith and oh, the joy that floods my soul. Something, yes, something happened, and I know Jesus touched me. Naniniwala po ako, ang Diyos hindi po nalilimitahan. Maging mga sumusubaybay sa atin sa online service, buuin ng Diyos eh. And I call it the healing virtue, the healing anointing. Delivering ministry of Christ.
Sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me because anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to preach deliverance. Pagkasabi mo, deliverance to the captives. Inaangkin din niya yung deliverance, yung pagpapalaya niya sa mga taong may gapos na mga demonyo, dumalagot ng tali, ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Minsan po sa gitna ng service ay pag gumalaw po ang Holy Spirit, tingin po kay Pastor bago, bibilisan ko lang. Nakakalag yung mga taling nilagay ng kaaway without you knowing. Biglang maramdaman mo na wala ka ng sakit, you experience freedom. Because 2 Corinthians 3:16, 17, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kapag gumalaw po ang Espiritu ng Diyos, nakakalag po ang mga tali na inilagay ng kaawayan. Ganyan ka-powerful ang Holy Spirit. I want to hear an amen. Now, let me move on. Just give me ilang minuto na lang po bago tayo dumako sa anointing service. What the empowerment of the Holy Spirit brings. Naglagay po ako ng ilan. Number 1, it brings power. Pagkasabi po, power. Sabi kasi ng Panginoong Jesus, but you shall receive power and the Holy Spirit has come upon you. At ang example natin ng power is the life of Peter. Una, he was empowered to preach. Pagkasabi po, empowered to preach. Nung araw na yon, napuspos siya ng Holy Spirit, nag-preach siya. Acts 2:37-38. Kilala natin si Peter. But he was transformed into a different man, and that day, his first preaching was recorded in Acts chapter 2. At sabi po ng Bible, they were cut to the heart. Ayun. Ang mga taong nakinig sa kanya was convicted. And in the end, they were converted and baptized at naging mga mananampalataya. Ang power po ng Holy Spirit, it gives us the power to preach, even to perform miracles. Pagpunta sa chapter 3, ang unang miracle sa Acts ay ang miracle nung pagpagaling ng lumpo, ng pinanganak na lumpo. Nakasalubong ni John at ni Peter nagpapalimos, sabi ng Panginoon, yung dalawa, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Kaya pagdating doon sa Acts 4:7, ang tanong, saan ang kapangyarihan mo ginagawa ito? Ang sagot nila ay sa pamamagitan ng pangalang Jesus. Na-empowered po silang gamitin ang pangalang Jesus to perform miracles. Somebody say amen. And this power or this anointing, na-empower tayo it increases our anointing to be bold and share the gospel. Pag si Peter po, tinignan niyo yung kanyang buhay, ayoko na pong magbigay ng maraming elaboration na hindi ko na i-expound ng gusto. Nag-increase po yung anointing ni Peter. Dumating po yung panahon, yung Acts chapter 5, verse 16. Alam niyo ba na anino lang ni Peter, madaanan ng kanyang anino. Alam niyo bang gumagaling yung mga tao? Bringing their sick, those tormented by the impure spirits, and all of them were healed. Paano? Anino lang ni Peter. Hindi mo isipin na si Peter dadating ganun sa kanyang level. In Acts 10:44, nagpipreach lang si Peter, hindi siya naglilay hands. Ang mga tao ay nabaptize ng Holy Spirit. Fully empowered by the Holy Spirit. Punta po tayo sa pangalawa. What the Holy Spirit brings. O what the empowerment of Holy Spirit. It brings liberty and deliverance. Pag sabi po, liberty and deliverance. Sabi ko na, binanggit ko na, nakakalaya Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Unang verse na nakabisado ko, kinukot ni Kuya Ed, Isaiah 10:27, it is the anointing that destroys the yoke. Pag sabi po, yoke. Ano ibig sabihin? Sa Tagalog ay pamatok. Ang word na yoke ay kumakatawan. Metaphorically, literally, yun po ay nag-i-indicate ng kind of oppression or bondage. Si Satanas naglalagay ng iba't ibang bondage sa tao. Sabi ko nga, sickness. May isang pamilya na ipinag-pray ko, lahat ng tiyuhin niya namatay sa bangungot. Tapos sila, pamilya, bangungot din ang ikinamamatay. Sabi ko, huwag kang magagalit. I sense that
you are in bondage, curse in your family na kailangang makalaya ang pamilya nyo. Sometimes, without knowing it, may mga yoke na nilagay ang kaaway. Doon po sa Luke chapter 13, babasahin ko po ito, may isang babae po doon na 18 taon na may sakit at may karamdaman. Luke chapter 13, verse 12, when he saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Pinatong ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan, ang kanyang kamay, verse 13, and immediately she was strengthened up. Araw po ng Sabat yan, kaya nagagalit sila kay Jesus Bakit nagpapagaling ng Sabat? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, verse 16. Tingin po kay Pastor. Then should not this woman, daughter of Abraham, whom Satan has kept bound in 18 years. Tingnan po ninyo, ilang taong iginapos ni Satanas? Ilang taon? Nako po, yung magkasakit ka lang ng 2 linggo sa lagnat, ang hirap na. 1 taon sa ospital, ang hirap na. Yung mag-dialysis, ang hirap noon. Pag nakikita ko yung mga dinadialysis, may hipag kasi akong dinadialysis Iba-iba oras, 2 beses. Nag-donate kasi siya ng kanyang bato doon sa kanyang kapatid. At after 17 years, namatay yung kapatid niya. Siguro nagkaroon siya ng takot, na-oppressed din siya. Humina din yung kanyang pananampalataya. But I want you to see, may kakayanan ba sa Satanas na i-oppress ang tao at igapos? But when the anointing po, yun ang power ng Holy Spirit. It is the anointing that destroys the yoke. Pakipalakpakan nga po natin ang Panginoon for that. Pakitaas po ang kamay. I pray today, ano man ang yoke na inilagay ng kaaway sa pamilya nyo, sa relasyon, sa kabuhayan, sa tahanan, I pray it is the anointing that destroys the yoke. I pray today, in the name of Jesus, I pray that the bandages to be lifted, and you being set free in the name of Jesus, you are free indeed. Somebody say, Amen! Baba po niyong kamay niyo. Bakit po ako nagtuturo? Pwede ko naman kayong i-anoint agad kahit hindi ako magturo bali wala po yung anointing kung hindi nyo naintindihan yon. Are you there? That is why there is an exhortation of the word for you to have faith. For you to have knowledge of what we are about to do. Pag hindi mo naintindihan, how can you operate in faith? Umattend po si G, isang batang may lupus. Wala pong nag-pray sa kanya. Powerful lang yung worship, kagaya nung kanina. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik siya kasama ang buong clan. Sabi niya, pinagaling ako ng Diyos sa lupus, walang nag-pray sa akin. Nakalaya po siya sa gapos ng lupus, lumabas po yung malalaking alopihan at mga ipis sa kanyang katawan. You'll be surprised. Kanina, sinishare ko yung isang mga kamag-anak nila. Ilawel yun, nung asawa niya. Sabi niya, Pastor, pamangking ko ho. Umattend po rito yun, mga a year ago, naka-wheelchair. Diyan sa likod. Nakalimutan ko na. Nung Pasko, umattend. Sabi niya, Pastor, natatandaan mo ba ako? Sabi ko, anak, pasensya ka na. Sabi niya, ako yung naka-wheelchair na may lupus. Magaling na ako, Pastor. Pinagaling na ako ng Panginoon. Ayun, Salamat sa nagpakita. Yan, Ito yung bata. Yung gwapong yon si Pastor Joey, yun. Ito yung may lupus. May ebidensya, Naka-wheelchair, yan ang umattend dito, Nako, magandang palakpakan natin ng Holy Spirit para naman gigilido ako ng malakas ang palakpak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, bibilisan ko na. Pang-apat po, it brings liberty and deliverance. Number 2, it brings physical and emotional healing to people. Minsan, ang mga tao may mga sakit, emotional, minsan physical. Pag gumalaw po ang Holy Spirit, kagaya sa Luke 5:17, nagpipreach si Jesus, tumigil po siya. At nagsimula siyang magpagaling. Why? Ang nagpo-flow ay anointing to heal. And Jesus stopped and just healed the sick. What is my point? The Lord Jesus is
so sensitive to the move of the Spirit. Kaya mahalagang sensitive tayo pag kumikilos din po ang banal na Espiritu ng Diyos eh. Pagkasabi po, anything to heal. Ayan. Number 3. And it brings, ano po ninyo, matagal na rin akong pastor. May mga taong a-attend ng service, pipila sa healing line, lang. Kahit nagpo-flow ang Holy Spirit, hindi pakisabi sa katabi mo, open up. Bakit hindi makadalo yung Espiritu ng Diyos? Nakasara yung puso, puno ng galit, puno ng sugat. Because of their experiences, the Spirit of God wants to minister, but the heart of this person is closed. Nakasara yung puso niya. Kaya po mamaya ang pakiusap ko, open up. Sabihin niyo sa Holy Spirit, Lord, tulungan mo akong makapag-open up sa iyo ngayon. I don't like to miss this day. Ito yung araw mo. Gusto kong maranasan. Pangapat po, it brings power to live above sin. Nung hindi pa tayo Kristiyano, wala pang Holy Spirit sa atin, wala tayong kakayanang labanan ng kasalanan. Pero ngayong Kristiyano ka na, who is in you is greater than he who is in this world. I wanna hear an amen. Kaya may lumapit po sa akin na kabataan nun. Sabi niya, Pastor, hindi ko naman sadya natrap ako. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang may asawa. Pastor, gusto kong makalaya, pero hindi ko alam ng gagawin ko. Umiiyak siya. So, senior ko sa kanya yung Word of God. Sabi ko, hindi kalooban ng Diyos na mabuhay tayo sa impurity. Nais ng Diyos mabuhay tayo sa holiness. Sabi ko, kaya nasa atin ang Holy Spirit. The Holy Spirit gives us the power to say no sa gawa ng kasalanan. Nung wala pang Holy Spirit sa atin, puro lang tayo yes sa kasalanan. Wala kasi ang Holy Spirit But when the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit is in you, you can resist sin. Somebody say amen. Tingin po, kaya ayaw ni Satan na matanggap mo yun You will be empowered to resist sin. Mawawala yung panlasa mo sa kasalanan. Yung mga bagay na gusto mo, magbabago yung panlasa mo. Sinong magkikreate ng panlasa mo sa holiness? The Holy Spirit. Are you with me? Sabi, bakit nawala yung panlasa ko sa ganyang bagay? Because the Holy Spirit is steering your desire for holiness. Ito pong problema ng panahon natin Ang lahat ng mga kabataan natin ini-expose ng mundo sa mga lustful thoughts. Hindi mo na kailangan hawak mo lang ang cellphone mo Pwede ka na mag-commit ng adultery at immorality. Andito lahat. Paano ka nakatiyak ang cellphone mo, lahat ng laman ng cellphone mo malinis? Walang immoral dyan. Walang bagay na masasabi mong, di ba? Hindi mo na kailangan manood ng TV, hawak mo nga lang ang cellphone mo dati, pupunta ka pa sa movie. Bibili ka pa ng magazine, hindi na ngayon kailangan, dito lang. So, kaya nga po tayo naman sa church, obligasyon nating turuan ng mga tao. May kausap po ba ako? Are you there? I want you to know that the anointing power of the Spirit will give you the capacity to live above sin. Hindi totoong alipin tayo ng kasalanan. Hindi po. Pakita natin, may in-impress ang Lord. Galatians chapter 5, 15 and 16. Kaya sabi ni Pablo doon, walk in the Spirit. Verse 16. Walk by the Spirit. Tingnan niyo po. Pag inalaw mo ang Holy Spirit at lumakad ka sa gabay ng Spirit, mabubuhay ka ng maayos na buhay. And you will not gratify the desires of the flesh. Dalawa po yan Pag pinalakas mo yung flesh mo, hihina ka. Malakas sa iyo, flesh. Fleshy desire mo. Madaling magkasala. But when you allow the Holy Spirit to empower you, you can live a better life, a holy life, a life that is pleasing to God. And that is my prayer for all of you, especially sa mga kabataan na nakaupo rito ngayon. I pray that the Holy Spirit will create a new hunger for purity and righteousness. Si Satanas po, hindi ito alam ng marami, kaya doon sa Galatians 5:19, ang una sa mga works of the flesh, puro kasalanang sexual. Yan ang nakakasugat ng kaluluwa ng tao. May kausap po ba ako? Obvious. Isa-isahin nyo, sexual immorality.
Pag nag-commit ka niyan, sinusugatan mo ang iyong kaluluwa. Matagal ma-heal dyan kahit maligo ka pa ulit-ulit. May kausap po ba ako? Impurity. Yang mga sin na yan. Bakit sexual sin? I don't know why the Holy Spirit is impressing upon my heart to talk on this. Those sins, sugat sa iyong kaluluwa. Let me move on. Wala po ako mahabang oras magpaliwanag eh. Number 5 and 6, it brings fruitful and lasting ministry. Number 6, it brings wisdom for life. Sa mundong ito, mas nakakalamang po tayo kung may wisdom ng Holy Spirit na sa atin. Somebody say amen. Ang mundo po, earthly wisdom eh. Pakipato nga po yung kamay sa ulo. Lord, ipagkaloob niyo po yung wisdom sa amin. Magiging matalino po kami sa aming mga decision. I pray for the anointing of wisdom, Lord. Wisdom. Wisdom. Marami pong tao na destroy because they lack wisdom. They lack discernment. And today, I pray that the Holy Spirit will grant you wisdom. Wisdom, kailangan mo yan sa pagninegosyo. Kailangan mo yan sa relasyon. Kailangan mo yan sa mga tamang desisyon. Are you there? I pray that the Lord will grant you wisdom. Yung anak nyo, kung katabi nyo, lehans nyo yung anak nyo, speak wisdom. Speak wisdom sa anak nyo, sa apo nyo, kung katabi mo, sabihin mo, Lord, I speak wisdom today. The Lord will grant you wisdom. The Lord will grant you wisdom. Palakpakan po natin ang Holy Spirit ngayong araw na ito. Tingnan nyo po, bakit puno ng wisdom si Joshua? Nilehans ni Moses. Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom. Why? Through the laying on of hands. Kaya pag ako po yung nag-anointing, pinapahid ko yung langis, saka pinapatong ko yung kamay ko. Because that is the impartation of the Holy Spirit. As I close, number 7, it brings courage to stand for God. Na isa sa pinakamahalaga ng kailangan natin. Sa pagtatapos po ni Pastor Joey, how can we operate in the anointing? How can we be empowered for today? 5 bagay po, mabilis na lang. Number 1, pakisabi sa katabi mo, breast cleansing. Yun yung number 1. Sin always separate us from God. Nobody can remain in sin and expect God to bless, prosper, and anoint them. Hindi pa pwedeng i-anoint ka ng Diyos kahit nasa kasalanan ka. Tingin po kay Pastor. Kaya nga po yung anointing was lifted kay Samson. Biglang nawala yung strength niya. Bakit? Nabuhay siya sa kasalanan. Nung una, naglalaro siya sa kasalanan. Nakala niya, mananatili siyang anointed. Hindi po eh. And the anointing was lifted. Can we show? Judges 16:20. Walang kaginsay-ginsay. Walang warning. But he did not know that the Lord had left him. Yun yung sinasabi ko kanina, yung anointing hindi umalis kay Jesus. Dito nawala yung anointing. Maski si Saul, the anointing was lifted. Why? They live outside God's will. They live in sin. And by doing so, the anointing was lifted. We need first cleansing. Lord, linisin mo kami ngayong umaga. Kung may mga kasalanan sa aming isip at puso, bago kami tumayo, ipag-pray ng aming mga pastor. Hugasan mo kami ng iyong mapulang dugo. Taas nga po natin ang kanang kamay. Hugasan niyo po kami ng iyong mapulang dugo. Namang kasalanan, namang karamihan, nangungunyapit, palayain niyo kami. And magtanim po kayo ng bagong hunger sa holiness sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Number 2, desire and have deep hunger for God. Ilang araw po nagpa-fasting yung mga manggagawa natin for this. Kasama po yung pastor nyo. Almost a week. Kasi sabi ni Brother Eddie, ito year ng breakthroughs. Gusto ko pong makaranas ang bawat isa ng breakthrough. Paano kung magdadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos kung hindi rin ako handa? So, I spent time a week just to seek the Lord and fast for you. So when I lay my hands on you, you will be blessed.
Sabi ko sa mga manggagawa nung unang gabi ng fasting, sabi ko sa kanila, alam nyo, kung may isang personang excited ay ang Diyos. Tingin po kayo kay Pastor, paliwanag ko. Bakit? Pagka hinahanap mo ang Diyos, kagaya ngayon, pumunta kayo rito, iniwanan nyo yung trabaho nyo, negosyo nyo. Di po ba, nagbigay kayo ng oras, yung iba sa inyo, pumila pa doon. Ba't hindi matutuwa ang Diyos? When was the last time pumila ka para makareceive ng anointing? Are you listening? Are you listening? When was the last time you show to God that He is important to you? And this God, at ang Diyos na ito, hindi po siya unrighteous. Hindi pa pwedeng uunahin mo siya at excited ka sa Kanya at hindi Kanya i-reward. He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ikaw nga pag tinalaw ka ng mga kamag-anak mo, lahat gusto mong ipauwi. Sabi niya, iuwi mo na to. Bakit? Naramdaman mo, special ka Naku, wala na akong kausap. Lahat ng mahahablot mo sa bahay mo, gusto mong ipauwi dun sa tao. Sabi, hindi, iuwi mo to. Why? Because you've been touched. Today, papalakpak po tayo para sabihin sa Lord, Lord, excited po kami makatagpo kayo ngayong umaga. Iba po ang pakiramdam ng Diyos pag gano'n. Maski kayo naman Last, I sense a spirit. Hindi ko na po tatapusin ito. Center your heart on fulfilling God's purpose. Bakit inanoint ng Diyos ang Panginoong Yesus? Nakasentro ang kanyang buhay sa purpose ng Diyos. Sabi niya, my meat, John 4:34, is to do the will of my Father who sent me. All his life, isa lang ang gusto niya. Umiikot lang ang kanyang buhay kung anong nais ng Diyos. You need to center your life in the will of God. Kung gusto mo talaga i-anoint ka ng Diyos. Sabi ni Pablo, Acts 20:24, sabi niya, hindi na mahalaga sa akin ang buhay ko. Ang mahalaga na lang sa akin, matapos ko yung pinagkaloob ng Diyos. Madalas sinasabi ko po ito sa mga estudyante ko. I was born for this. I am 62 years old. I've been a pastor when I was 21. That is 40 years. Yung best years ko, yung kabataan ko, yung kalakasan ko. Hindi ko binigay sa Diyos yung kung kailan na ako matanda, 65. Sasabihin mo ngayon, I decided to follow Jesus. Nung may tungkod ka na. So, for me, I can say it without hesitant today or hesitancy. I was born for this. I was born to serve the Lord. I was born to serve Jesus. Up to the last drop of my blood, up to the last ebb, I want to serve Him. How about you? Bow your head, please. Father, the best I can, the best I knew, I shared the word. Nawa ay nahamon ko sila to desire to be anointed today. Nakikita niyo po kami. Ang pwede mo lang naman punuin ay ang may kauhawan sa inyo. And your people are here. Some of them pumila ng mahabang oras. Some of them gumising ng maaga just to come. I pray na sa pagtayo nila dito sa harapan, they will receive that fresh anointing. The next 10 seconds, we clap our hands. We sing this song as an offering, commitment song. We lift our voices. We lift our head. Gawin niyo pong inyo. We lift our lives up to you. We are offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. Hindi po siya awit.
Gawin niyo pong panalangin ang inyong puso ngayong umaga. All that we have and all that we are, all that we hope to be, we give to you. Awitin natin sa Tagalog, isang beses pa. Aming tinig, mga kamay, at ang buhay ay sa'yo kami nag-aalay. Pakisabi po, O Diyos, sabihin niyo po sa Kanya ngayong umaga. Make it your own, the prayer of your heart. Diyos, ang lahat ay alay sa'yo. Yuko po tayo saglit. Bibigyan ko po kayo na ilang saglit bago tayo dumako sa anointing service. Feel free to pray on your own. Panggitin niyo po. I know the Spirit of God is touching Music Museum today, and paintulutan niyo po ako manalangin din. Nakilang Diyos, bigyan niyo kami ng isang Spirit-directed anointing service. Pagpalain niyong lahat ng babae at lalaking aakyat dito sa altar na ito. Those who are sick, allow them to experience healing. Those people in need, ikaw po ang hipo sa kanila. I simply entrust you everything. Take over of the anointing service today in Jesus' name. And we say, Amen.